Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na muli magdadala sa atin ng mabuting balita. So, pasensya na po kayo at almost 2 weeks ako hindi nakapag-send ng video sa ating grupo dahil po sa mga anniversaries at mga hectic schedule po na ating pinagdaanan. But muli, nagbabalik po ang inyong lingkod. Ito po ay episode 88 na. I remember the last meeting na napag-usapan natin yung leader of the church at mahalaga na alam natin kung sino-sino ba yung naglilingkod ang mga leader at sino ba yung ulo ng iglesia. So mga kapatid, tayo po ay patuloy nating dagdagan yung ating kalaman pagdating sa mga bagay na espiritual, lalo higit ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. So, nasa new topic po tayo. Ito yung tinatawag na Christology. Ang Christology po ay isang pag-aaral tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang kalalagayan. There are two main division. Ang lesson nito, yung una, the person of Christ. Sino ba ang ating Panginoon? Pangalawang division is ano ba yung kanyang ginawa or the work of Christ. So, mahalaga na makilala natin ang Panginoon sa dalawang kalalagayan na yan. At bilang lingkod nyo ay patuloy nating in-encourage ang bawat isa na sama-sama po tayong mag-aral at sama-sama po nating alamin sino ba ang Panginoon. So maraming hindi nakakilala sa ating Panginoon at marami ring nagdi-deny tungkol sa ating Panginoon na ang reason ay hindi nila kasi nagiging batayan ang banal na kasulatan. So, ang pwede lang magpakilala sa atin sa Panginoon para gusto nating makilala ay walang iba kundi ang mga taong nakasalamuhan ng ating Panginoon, especially ang mga apostol. So, maraming nagpapabulaan sa kalalagayan ng ating Panginoon, pero marami ding nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon, kung sino siya at kung ano yung kanyang mga ginawa. At ito yung mga bagay na pwede nating alamin at higit sa lahat, mapapagkatiwalaan natin yung mga taong nagkwento tungkol sa ating Panginoon kasi nakasama nila ang Panginoon, nakasalo, nakausap, at napakinggan nila yung mga aral ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po ang banal na kasulatan bilang reference ng pagkakilala sa ating Panginoon at mapagkaalam natin sa kanyang mga ginawa. So maraming grupo na nag-exist dito sa limbutang ito, tinatawag natin mga religious group, na hindi po kilala ang ating Panginoon sa kadahilan ng hindi po Biblia ang kanilang nagiging reference ng pag-aaral. Kaya nga sa atin, makikilala natin lamang ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. At sa tulong din ng Espiritu ng Panginoon, itong mga apostles ay naisulat nila itong mahalagang impormasyon kaya nakarating ito sa atin. At sa pamamagitan din ng tulong ng banal na Espiritu ay na-preserve itong mga bagay nito na para makilala natin ang ating Panginoon at magkaroon tayo ng buhay na nagmumula sa Kanya. So, gamitin natin lagi ang banal na kasulatan sa ating pag-aaral. Kaya nga kung meron tayong minimithi sa ating pag-aaral, ito yung makilala natin ang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Panginoon, ay mapatunayan natin kung ano yung kanyang mga ginawa at ano yung mga pinagkaloob niya sa atin. Alam niyo ba na ang Biblia ay sagana sa mga impormasyon tungkol sa ating Panginoon? Kaya nga pag pinag-usapan natin yung Christology, lagi tayo magbabase sa banal na kasulatan. Ang isang maganda nga rito sa sinabi ni John sa kanyang aklat sa John 20 verse 30 to 31. Ang sabi rito, marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya.
ang mga hindi naisulat sa aklat na ito. So, ibig sabihin, maraming kababalagan pa, maraming pang nasaksihan o marami pang ginawa ang Panginoon na napatunayan o na-witness ng mga kanyang mga alagad o tagasunod na hindi pa nakasulat dito. Imagine natin kung meron pang mga bagay na ginawa ang Panginoon na hindi nakatala dito. So, napakarami pa pala. Kaya ang mahalaga, so meron ng mga bagay na nakatala dito para makita natin ang purpose ng mga salita niya at yung salita niya talaga ang magiging daan para makilala natin. Kaya pag pinag-aralan natin yung dalawang division ng Christology, yung makilala natin yung person of Christ and the work of Christ, mahalaga yon. Kasi ito rin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang sabi nga, marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad ang hindi naisulat sa aklat na ito. Sa verse 31, maganda itong 31. Pero ang nasa aklat na ito ay isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sumampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So, napakabuti ng Panginoon. Hindi niya pinabayaang hindi maisulat ang bagay na ito, yung mga bagay na nakasulat dito sa aklat na ito. Kasi ito pala yung magpapatunay kung sino siya, kung ano yung mga ginawa niya. Kaya nga, ang sabi nga, sinulat ang aklat na ito para ano? Para makilala natin na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yung sumampalataya tayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So, bakit mahalaga itong statement na ito, yung makilala natin at sumampalataya tayo kay Kristo. So, sa dalawang bahagi ng Christology, yung ikalawa, sabi, the work of Christ, dito natin makikita kung paano tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maligtas at paano niya ginawa yung pagliligtas sa atin. Kaya pag hindi po natin nakilala ang Panginoon o hindi natin siya pinakinggan, siya na rin mismo ang nagsabi na kung i-deny niyo ako sa harap ng maraming tao, i-deny ko rin kayo sa harap ng aking amang nasa langit. So may warning. So bakit lamang na i-deny ng mga tao ang Panginoon? Number one, hindi nila kilala ng lubusan kung sino ang Panginoon. Pangalawa, kung nakakarinig man sila ng salita ng Diyos o minahi kahit man sa kanila, ayaw nilang makinig sa mga nangangaral sa kanila. So mga kapatid, maganda itong Christology, yung pag-aaral tungkol sa ating Panginoon, kung sino siya. So, maraming katawagan ang Panginoon. So, marami siyang titulo. Kung tawagin siya, si Jesus ay isang Diyos. So, tinatawag din siya ng Biblia o inilalataran din ng Biblia na siya ay Diyos dahil nga anak siya ng Diyos, dahil siya ay kasama sa paglikha. Ang number one meaning kasi ng God is creator at kasama ang Panginoon. Nung hindi pa siya Jesus, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, kasama siya sa lumilikha ng lahat ng bagay. At may mga Bible verse din naman na mapapatunayan na ang Panginoon ay kasama ng Ama sa panahon na nililikha niya ang sanlibutan. So, si Jesus ay tinatawag ding Panginoon. Siya yung Panginoon na ng mga Panginoon. Sabi nga, He is the Lord of Lord. Tinatawag din siyang worship. Jesus is worship. So, siya yung dahilan kung bakit makakapagpuri tayo ng matuwid, lalo higit ng tama sa ating Panginoon. At ang Panginoon din bilang tao, nagpakilala rin siya bilang tao. Kung titingnan natin ang kalalagayan ng Panginoon bilang Diyos at bilang tao, so meron siyang dual personality. Una, fully man and fully God, and He is also fully man. So, dapat alam natin kung sino siya.
yung kanyang deity ay nakatala sa aklat ng banal na kasulatan. Kaya nga hindi po tayo basta hindi natin siya maidi-deny yung kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng pagkaalam natin o pag-aaral natin tungkol sa ating Panginoon. So, siya rin ay isang anak ng tao. So, 100% he also a human. So, nabuhay siya kasi isinilang siya ng tao, ginamit ng Panginoon si Ma'am Mary para ipanganak siya. At sabi nga sa Hebrew 10:5, nang siya pumasok sa sanlibutan ito, ipinaganda siya ng Diyos ng isang katawan para lang maging handog sa ipagpapatawad ng kasalanan. So, anong ibig sabihin? Sa panahon na hindi pa siya nagiging tao, siya ay wala sa mundong ito. Nasa labas ng mundo. Kaya nga sabi, nang siya ay pumasok sa daigdig, sabing ganun, pinagkalooban siya ng isang katawan. So, naging human flesh siya, nagkaroon siya ng human body through Virgin Mary. So, meron siyang physical body, meron siyang human emotion, at human development. Lumaki din siya tulad ng ordinaryong tao. So, ang Panginoon ay makikilala natin sa dalawang kalalagayan na yan. At maraming titulo ang Panginoon actually. Maraming katawagan sa Kanya. So, tinawag siyang Jesus, pinangalanan siyang Jesus ng Angel Gabriel at ibinilin siya na yun ang ipapangala sa Kanya. At kung bakit Jesus ang pangalan niya, sabi sa Matthew 1:21, para siya yung magliligtas sa kasalanan ng Kanyang bayan. So, ano yung purpose ng pagiging pangalan ng Panginoon? Para makilala ng tao kung sino ang tagapagligtas sa kasalanan ng Kanyang bayan. Buti na lang ang Diyos ay napakatalino. Hindi niya hinayaang hindi mahayag yung pangalan na Jesus. Ibig sabihin, kung hindi pinangalanan ng Diyos kung sino yung magliligtas sa atin, tayong mga tao ay mahihirapang humanap, alamin kung sino yung pwedeng magligtas sa atin. Pero buti na lang ay pinangalanan ito ng ating Diyos. Kaya nga, sa pagiging tao ng Panginoon, sa pagkakatawang tao niya, nagkaroon siya ng pangalan na higit sa anumang pangalan na sabi sa Acts 4:12, kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa sanlibutan na sukat ikaligtas ng tao. Kaya mahalaga yung pangalang Jesus. Kaya nga ang Christology, na ibig sabihin, yung person of Christ. As a person, he was named Jesus. So, yun yung kanyang pangalan dito nung siya nagkatawang tao. And tinatawag din siyang Kristo o Messiah o yung anointed one o yung hinirang. So, siya yung, siya yung ipinadala. Siya yung begotten Son of God. So, dito sa sanlibutan, iisa lamang ang ipinakilala ng Diyos na kanyang anak. Ito yung si Kristo, yung hinirang. So, isang pangalan ng Kristo o ng Messiah is the chosen one o the begotten Son, na siyang pumasok sa sanlibutan ito, daladala yung layunin na iligtas tayong mga tao sa ating kasalanan. So, tinatawag din siyang Son of God. So, anak ng Diyos. Kaya nga dito mapapatunayan natin na ang Panginoon ay hindi lamang anak ng tao, pero anak din siya ng Diyos. Kasi doon sa mga kasulatan, sinabi rin ng banal na kasulatan, ipinanganak siya ng Ama. So, nasa sinapupunan siya ng Ama at siya ipinanganak. At nung ipinanganak siya, ito yung dahilan kung bakit tayo ngayon ay nakakatawag sa sa Diyos ng Ama dahil sa Kanya. So, tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa Kanyang anak na ating Panginoon. So, tinatawag din siyang Son of Man. Obviously, na nakasalamuhan ng mga apostles itong ating Panginoon. So, nabuhay siya tulad din ng ordinaryong tao. At siya ay natulog din. At siya ay
nagkaroon din ng pagkakataon na siya'y magutom. So, tumangis din siya tulad ng tao at nahirapan din siya. So, nakikita natin katulad ng ordinaryong tao, ang Panginoon po ay namuhay ayon nga sa description ng Bible, siya ay nanirahang katulad natin. At kung paano siya lumaki, nag-grown as a human, ganun din ang paglaki ng ating Panginoon. Kaya nga napakabuti ng Panginoon sa atin, kabuti ng Diyos. So, binigyan niya tayo ng isang katulad natin na magtuturo sa atin kung paano tayo makarating sa buhay na walang hanggan at kung paano rin tayo mapatawad sa ating kasalanan. So, yun po yung mga napapag-aralan sa Christology. Alam natin kung sino siya. So, hindi lamang siya tinatawag na Son of Man, tinawag din siyang Panginoon. So, siya yung Panginoon ng Panginoon. Marami tayong kinikilalang Panginoon sa buhay, tulad ng amo natin, tulad ng mga boss natin. Pero ang Panginoon ay Panginoon ng lahat ng Panginoon. So, biblically, talagang nakasulat sa Biblia kung sino ang ating Panginoon at kung paano siya ipinakilala ng Biblia, kung anong klaseng Panginoon ang ating Panginoon. So, tinatawag din ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng sa katawagan siya yung Lamb of God, siya yung anak ng Diyos. So, siya yung para bang tupa o yung kordero na tinatawag kordero ng Diyos. So, tinawag din siyang Emmanuel na ibig sabihin sumasa atin ang Diyos. At tinawag din siyang the Word o yung Logos na tinatawag o yung salita. So, kung mapapansin natin, kung hindi natin pag-aaralan itong Christology, malilito po tayo sa dami ng kanyang katawagan. So, ang dami niyang titulo. At maraming sabi nga, siya yung chief cornerstone, siya rin yung firstborn over all creation, siya yung unang iniluwal, and he is the head of the church, the Holy One, the Judge, the King of Kings, Lords of Lords, the Light of the World. So, makita natin, ang dami po. Kaya nga, malilibang po tayo sa pag-aaral. So, iisa-isahin po natin itong mga ito. At makikita natin yung mga verses kung sino ang ating Panginoon. Imagine natin, siya yung ilaw ng sanlibutan ito. Siya yung nagbibigay ng liwanag sa atin. Imagine natin yung Panginoon na hindi natin kilala, na siya pala yung nagbibigay ng liwanag sa atin at higit sa lahat sa sanlibutan. Siya yung prinsipe ng kapayapaan. So, ito ay prophesy ni Propeta Isaiah 750 years before Christ. So, siya pala yung prinsipe ng kapayapaan. At natupad nga yung sinabi doon sa hula na yon ay panganganak siya ng isang babae na birhen. So, mahalaga na alam natin, siya din yung salita ng Diyos. Siya yung salita ng buhay. So, imagine natin yung mga katawagan ng Panginoon. Kung hindi natin siya mapapag-aralan, talagang malilito tayo at hindi mo paniniwalaan. So, tinawag din siyang Alpha and Omega. Siya mismo nagsabi na I am the first and the last. So, ano ba ibig sabihin nun? Pagdating ng panahon, pag-usapan natin bakit niya sinabi yung I am the first and the last. So, nagpapakilala lamang siya na walang nauna sa kanya. Siya yung kaunahan sa lahat. At siya rin yung huli. So, siya yung Omega. So, maraming ibig sabihin yung mga bagay nito. At kapag nakilala natin ang Panginoon, nung i-declare niya yung sarili niya bilang beginning and the end of all things, so ma-amaze tayo kung sino ang ating Panginoon. So, tinawag din niya yung sarili niya na I am. Kung paano na sa Old Testament ay binanggit ang kanyang pangalan kay
Moses na I am. Sa New Testament, sinabi niya, I am. So, siya yung, alam niyo ba na merong 7 I am ang ating Panginoon? At makikita lahat natin yan sa Biblia. So, tinawag din siyang true God sa 1 John 2:20. Talagang tayo ay nasa tunay na Diyos. So, hindi natin pwedeng i-deny yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Kaya ngayon dito ng Panginoon as 100% God, 100% human, ay mapapag-aralan natin. At makikita natin yun sa pag-aaral dito sa pamamagitan ng topic natin na Christology. So, siya yung bridegroom. Kanya ikakasal yung bride, yung iglesia, pagdating ng Panginoon. Talagang makikita natin na bakit sa kanya. Sino ba ang ating Panginoon? Bakit ikakasal sa kanya ang iglesia? So, mahalaga na kilala natin kung sino yung bridegroom ng church. O ang church kasi tinuturing na bride o yung kasintahang babae. Siya yung ating deliverer, siya yung ating taga-manunubos, siya yung ating tagapagtanggol. At walang ibang magdi-deliver sa atin from the bondage of sin maliban sa ating Panginoon. So, tinatawag din siyang the Good Shepherd sa John chapter 10. Siya yung mabuting pastol. Sabi niya, nakikilala ko yung aking mga tupa, nakikinig sila sa akin, hindi ko sila iiwan. So, ito yung ating Panginoon. Isa lamang yan sa katawagan ng ating Panginoon. Kaya, pag hindi natin nakilala yung person of Christ, so, malilito tayo. Bakit ang daming titulo ng ating Panginoon? So, tinatawag din siyang high priest. Siya yung punong saserdote. Isa sa pinakamataas na saserdote ng dakong kabanal-banalan. So, tinawag din siyang mediator. Walang ibang tagapamagitan between man and God maliban sa ating Panginoon. So, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, tinatawag din siyang darak. Siya yung foundation ng ating mga buhay. Siya yung foundation ng faith natin. Siya rin yung nag-iisang pwede nating maging saligan. Siya rin yung resurrection na tinatawag. Sa kanya makikita ang muling pagkabuhay. So, ang Panginoon ang resurrection, sa kanya muling pagkabuhay. Tayo rin ay makakaranas ng muling pagkabuhay. Kung makikilala natin siya at malalaman natin yung kanyang mga ginawa. Kaya nga mga kapatid, pag-aralan natin itong mabuti. At tinawag din siya na Savior. Amen. Siya yung tagapagligtas nating lahat. Siya yung ating manunubos, siya yung ating Savior. Kaya nga pasalamat tayo sa Diyos at nakilala natin ang ating Panginoon na siyang tagapagligtas. So, ang daming tinatawagan ng mga tao na tagapagligtas, pero pag nakilala natin yung nag-iisang tagapagligtas at walang iba kundi ito yung ating Panginoon. Kaya nga, matututo tayo at sa pagkatuto natin, magkakaroon tayo ng lakas ng loob din na ibahagi rin siya sa iba. At higit sa lahat, makikita natin dito at pinakilala rin ng Panginoon, He was the true vine. Siya yung puno natin. Siya yung sa kanya tayo nakadikit. Siya yung punong uba. Sabi nga, tayo yung mga sanga. So, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa puno. Kung meron dapat tayong kinakapitan sa buhay, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. So, siya rin ang nagsabi, ang Panginoon tinatawaging the way, the truth, and the life. Siya rin yung daan. So, itong Panginoon ay tinatawag din nating daan. Daan ba ito kung saan? Ito yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, tinatawag din siya na katotohanan. So, sa kanya nagmula ang katotohanan mula sa pagkakilala sa ating Panginoon, ano ba yung mga bagay na eternal na hindi abot natin,
na pinaniniwalaan ng tao na walang idea ang tao kung totoo ba o hindi. Kaya nga nung nanaog ang ating Panginoon dito sa lupa, ipinahayag niya lahat yung katotohanan. Kaya kung meron tayong pagbabatayan ngayon ng katotohanan about God, about eternal, about heaven, about hell, so walang iba kundi ang ating Panginoon lang. Siya lamang yung pwede nating pagbatayan. Siya rin yung buhay. Siya nagbibigay ng buhay sa atin physically and spiritually. Siya rin yung nagbibigay sa atin. Lalo higit ang eternal life na ibinibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So maraming katawagan ng ating Panginoon, hindi lamang yan. At kung iisa-isahin natin, ay abutin tayo ng 1 taon, baka hindi lang, sa pag-aaral tungkol sa Kanya. So, ang buhay at ang ministry ng Panginoon, so mapapag-aralan din natin, especially yung incarnation, yung Kanyang pagkakatawang tao. So, bilang fulfillment ng prophecy, malayo pa ang panahon bago dumating ang Panginoon bilang magkatawang tao. Sa Garden of Eden pa lang na-prophesy na siya. Ito yung unang propesiyang nahayag sa Biblia tungkol sa pagparito niya. At siya yung tinatawag na dudurog sa ulo ng serpent o nung matandang ahas at walang iba kundi itong ating Panginoon. So, ang kanyang earthly ministry, so dito siya nangaral, dito siya nagturo, at nagpakita rin ng mga maraming miracles, even ang kanyang baptism, nasaksihan ng mga apostol, at lalo higit ang dumanas din siya ng temptation. So, makikita din natin yan sa ating pag-aaral. Ang Panginoon man ay hindi rin nakalagpas sa mga temptation na nagmumula sa Diablo, sa kanyang kaaway. So, ang kanyang naging work, the work of Christ, ito yung atonement. So, yung pagtatakip sala sa atin, pagtubos natin ng Panginoon sa atin. So, ang Panginoon ay historically namatay siya in crucifixion. So, namatay din ang ating Panginoon. At yung kanyang kamatayan sa cross ang naging dahilan kung bakit tayo nagsigaling sa ating mga kasalanan. So, siya rin yung muling pagkabuhay, the resurrection. Meron pong historical evidence, yung kanyang empty tomb. Ang Panginoon po ay siya yung tinatawag na muling pagkabuhay. So, in ascension and heavenly ministry, so umakyat siya sa langit, nasaksihan din ng mga alagad, may nakakita sa kanyang pag-alis dito sa lupa. So, hindi po maikakaila kung ano ba yung kanyang ministry. And naghihintay ulitin tayo at biblically rin. At sinabi niya na siya babalik sa John 14, ako'y babalik upang isama ko kayo sa kinaroroonan ko. So, we are waiting for the second coming of Christ. At yung kanyang promise, so tutuparin niya yan upang isama tayo. At si Kristo rin sa Old Testament, sa mga messianic prophecy, nando na siya. At Christ in early church at sa pananampalataya, nakita natin through apostolic teaching, yung Council of Nicaea, development of Orthodox Christology. So Christ is existing. At ito yung kinikilala na sa mga early churches. So maraming practical implication of Christology, salvation and assurance, Christian worship, discipleship, ethics and imitation of Christ, mission and evangelism. So, ang dami nating pwedeng pag-aralan pala pag pinag-usapan natin ang Christology. So, mga kapatid, yan po yung pag-uusapan natin sa mga darating na panahon. I was so excited to share to you kung sino ang Panginoon, ano yung kanyang mga gawa, at tingnan natin mabuti.
At kung totoo ba na ang Panginoon ay Diyos, tingnan din natin mabuti. Siya ba ay tao lang? So, mapapag-aralan po natin yan. Kaya paubayan natin sa banal na kasulatan yung katibayan. So, muli sa ating susunod na pag-aaral, tuwing Sabado, mag-upload po tayo tungkol sa ah, katauhan ng Panginoon at higit sa kalad sa kanyang mga ginawa. Siguro unahin natin sa pag-aaral ang ah, the person of Christ. Sino ba siya? So, abangan po natin mga kapatid, next meeting, pag-usapan natin yan. God bless po sa inyong lahat. See you again next week.